Lumabas ang mga dokumento sa korte na nag-uugnay kay Taylor Swift sa kaso ni Blake Lively at Justin Baldoni, kabilang ang mga di umano'y pribadong mensahe ni Swift. Maaaring pumapanig kay Lively o hindi agad nagre-react sa likod ng kontrobersya. Ang mga mensaheng iyon ay bahagi lang ng mas malaking ebidensya kasama ang testimonya ng mga saksi at pribadong reaksyon. Iisa-isahin namin ang mga taong sangkot sa laban na ito ngayon. Welcome sa Sidebar, inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ngayon, kitang-kita na natin ang text ni Taylor Swift kay Blake Lively tungkol kay Justin Baldoni sa gitna ng $1,000,000 na kaso. Matagal na rin mula nang huli nating napag-usapan ito. Pero, paano natin ito palalagpasin? Matitindi ang mga bagong mensahe sa korte. Kung totoo, malaki ang ipinapahiwatig. Sa tingin ko, iyon ang magiging argumento. Hindi lang basta nanonood si Swift sa laban na to. Ipinapakita ng mga dokumento ang mabilis at prangkang palitan sa likod ng eksena habang malapit ng sumabog ang kwento. Bagong dokumento sa kaso ni Blake Lively versus Justin Baldoni ngayon lang binuksan. Naglalaman ito ng maraming ebidensya, daan-daang pahina ng pribadong mensahe, testimonya ng saksi at tala sa likod ng eksena. Parang tinatanggal nito ang takip sa isa sa pinakamalalalang alitan sa Hollywood nitong mga huling taon. Para sa mga nangangailangan ng mabilis na paalala, pati ako, matagal ko na rin itong hindi ginawa. Tandaan, ang pelikulang It Ends With Us ay pinagbibidahan ni Blake Lively at dinirect ni Justin Baldoni. Isa siya sa mga co-star at sinampahan ni Lively ng kaso si Baldoni at ang kanyang production company na Wayfarer Studios na inakusahan ng toxic at sexual na harassment na kapaligiran sa set. Si Baldoni ay nagsampa ng counter case na daan-daang $1,000,000 laban kina Lively at Ryan Reynolds na inaakusahan silang naglunsad ng smear campaign at sumubok agawin ang pelikula. Ibininasura ang countersuit nang magpasya si Baldoni na huwag nang magsampa ng bagong reklamo laban kay Lively. Ngunit maaari pa ring iapela ni Baldoni ang desisyon. Pero kahit na ganon, naging sobrang magulo ito, sabi niya. Sabi niya, drama na mahigit 1 taon na ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa bagong pagsasampa na layong lampasan ng haka-haka, chismis at parinig. Puno ito ng tila sarili nilang salita na nakuha sa aktwal na oras ng mga pangyayari. Kaya una sa lahat, kasama rito ang mga ipinapakitang palitan ng mensahe sa pagitan ni Blake Lively at ng dati niyang mabuting kaibigan na si Taylor Swift na tila nagpapakita na kampi si Swift kay Lively. Baka pinag-uusapan din nila ang estratehiya nila. Alam mo ba kung gaano ka-involved si Taylor? Dahil sa mga pahinang ito, mas lumakas ang tanong na yan. Kasama rin sa dokumento ang mga pribadong text ni Justin Baldoni sa kaibigan niyang si Rainn Wilson kung saan ikinuwento niya ang biglaang pagpupulong kina Lively at Ryan Reynolds na nag-iwan sa kanya ng matinding emosyon. Kasama rin dito ang salaysay ng saksi na nagsabing sumigaw si Ryan Reynolds kay Baldoni sa mahigit 5 oras na pagpupulong. Marami pang dapat talakayin dito at dadalhin namin kayo sa lahat ng ito pahina kada pahina hanggat maaari naming maipaliwanag ang karamihan nito. Ibig kong sabihin, hindi naman kami pwedeng gumawa ng 3 oras na sidebar dito pero una sa lahat, kailangan lang naming ihanda ng kaunti ang eksena. Kaya nagsisimula ang kwento sa kung ano sana ang magiging isang malaking tagumpay. Noong 2023 nagsimula ang paggawa ng pelikula batay sa napakasikat na nobela ni Colleen Hoover, It Ends With Us. Si Justin Baldoni ang direktor at bida kasama si Blake Lively bilang pangunahing babae. Ayon sa mga demanda at legal na dokumento, may tensyon na agad sa simula pa lang. Ayon sa demanda ni Lively, lumikha si Baldoni ng hindi ligtas na kapaligiran, gumawa ng hindi angkop na komento, at lumampas sa profesional na hangganan. Sinabi niya na nang sabihin niya ang mga alalahanin, gumanti ang iba. Iba ang kwento ni Baldoni. Sa dating isinampang kaso na ibinasura na, sinabi niyang si Lively ay isang diva na gustong kontrolin ang produksyon, nire-rewrite ang script, binabago ang damit, at may mga di makatwirang hiling. Inaakusahan niya na nang tumutol siya sina Lively at asawa nitong si Ryan Reynolds ay nagplano ng paninira para sirain ang kanyang reputasyon at pilitin siyang umalis sa sarili niyang proyekto. Ang digmaan ay mula sa likod ng kamera, lumipat sa entablado noong huling bahagi ng 2024. Ayon sa New York Times, may aligasyon ng kampanya ng paghihiganti kay Lively na umano'y pinlano ng grupo ni Baldoni. At ang artikulong iyon ay naging sentrong bahagi ng legal na labang ito. At pagkatapos ay dumating ang mga demanda, tama kaya si Lively. Nagdemanda si Lively ng harassment at hindi magandang trabaho, habang nag-counter-demanda si Baldoni ng paninirang puri, pangingikil at $400 milyong. Ang counter-demanda na yon, gaya ng nabanggit ko,
ay kalaunan ay ibinasura matapos umanong piliin niyang hindi baguhin ang kanyang mga reklamo, bagamat nananatili ang kanyang karapatang umapela. At ang natira ay ang orihinal na demanda ni Lively na sa totoo lang ay papunta na sa paglilitis. Doon tayo tumigil sa magkasalungat na kwento at lahat ng yon dahil ano nga ba ang bago ngayon? Ang bagong dokumentong ito ay hindi lang legal na argumento, kundi ang ebidensya ng bawat panig, mga text, email at pribadong reaksyon habang nangyayari ang alitan. Kaya ano ba talaga ang kasong isinampa na umuusad ngayon? Ano ang nakataya sa ngayon? Aktibo pa rin ang kaso ni Blake Lively at papunta na sa paglilitis. Ngayong linggo, binuksan ng hukom ang maraming dating nakaselyong dokumento mula sa magkabilang panig. Ang bagong dokumento ay nagbibigay ng detalye na ginagamit ng legal team ni Lively sa kaso habang sinusubukan namang gibain ito ng team ni Baldoni. Mahalagang tandaan na pinagtalunan pa ang ebidensyang ito. Naghain ang talent agency ni Baldoni, William Morris Endeavor ng mosyon para manatiling nakaselyo ang mga text, kaya walang makakakita. Ipinaglaban nila na ito ay pribado at hindi legal na mahalaga, ngunit tila hindi sumang-ayon ang hukom at pinayagan itong buksan. Ngayon nakikita na ito ng buong mundo at may mga tumutulig sana sa paraan ng pagkakapresenta nito. May source na malapit kay Lively na kumokontra sa kwento ni Baldoni tungkol sa mga pangyayari. Dumating lang ang mga mensahe, kabilang ang tungkol sa biglaang pagpupulong matapos ilahad ni Lively ang mga seryosong issue sa set at mapagkasunduan ang mahigit 100 pananggalang sa kaligtasan. Ayon sa sulat, sumagot si Lively dahil ipinakita nila ang mensahe noong Disyembre 5, 2024. Ayon sa dokumento, nagpadala si Swift kay Lively ng screenshot ng balitang artikulo tungkol kay Baldoni at may mensaheng kalakip. Quote, "Alam ng bubuyog na may paparating kaya inilabas ang kanyang violin." Sabi ni Lively pa, hindi, may team lang siya. O siya, ang publicist niyang si Jennifer Abel at ang comms team ng studio niya. Ngayon, ayon sa isinampang dokumento, ang susunod na mensahe ni Swift ay kailangan siyang talunin gamit ang sarili niyang mga salita. Ayon sa ulat, sumagot umano si Lively. Bago siya sumagot sa text, magsulat ng email o magpagupit, lahat nagbibigay ng opinyon, lahat talaga nakikilahok. Ipinapakita ng dokumento ang text ni Lively na nagsasabing, oo, sa tingin ko mahalaga ito dahil pinararangalan siya ng lahat ng walang pag-aalinlangan. Walang kumausap, bumanggit ng pangalan o sumunod sa kanya, pero magkalapit sila. Baka dati kasama siya. Hindi mga babae iyon kasi sila ang bulaklak, alam mo na. Ganito raw sagot ni Swift. Maayos pa rin ba lahat? Ang sinasabing sagot ni Lively, isang linggo pagkatapos. Pero sulit naman ang paghihintay at tila sumagot si Swift. Sige, ayos yan. Sarili niyang mga salita. Malakas ang dating niyan. Tila sumagot ulit si Lively. Yan ang nakakabaliw sa buong bagay na ito. Lahat ay mula sa sarili nilang mga salita at tila sumagot ulit si Swift. Yan lang ang paraan para talunin ang sinungaling at mapagkunwari. Ayon sa dokumento, nagpatuloy ang pag-uusap habang nagte-text si Lively. Naisip mo ba kung gaano kakumpiyansa ang mga mandarambong na ito na laging nakakalusot? Siya pa ang tumatanggap ng parangal bilang kakampi ng kababaihan. At si Scooter ay naglalakad-lakad sa mundo na taas noo. Ibig sabihin tila, si Scooter, si Bron Swift ay tila sumasagot. Para itong isang pelikulang katatakutan. Walang nakakaalam na nangyayari ito pero sabi ni Lively, pero malalaman din nila. Ang magagawa lang ay ang protektahan ng ibang kababaihan para hindi rin ito mangyari sa kanila. Naglalakad akong parang may kasalanan at humihingi ng tawad sa pagiging sarkastiko at hilig sa temang party. Bago matapos kay Taylor Swift, may isa pa akong mensahe na gustong pag-usapan. May mga tila mensahe raw sa pagitan ni na Taylor Swift at Blake Lively. I-fast forward mo sa Disyembre ng 2024 kung kailan nangyayari ang lahat, kaya may mensahe mula kay Blake Lively. Sabi niya, uy, kumusta ka lang? Nagche-check lang ako. Wala naman akong dahilan para magtanong pero ewan ko, parang nararamdaman kong dapat kong itanong, ayos lang ba ang lahat? At sumagot si Taylor, ibig kong sabihin mahaba pa ang mensahe. Pero sumagot si Taylor, hindi ka nagkakamali. Pero hindi rin naman ito malaking bagay. Sa tingin ko, pagod lang talaga ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. At nitong mga nakaraang buwan, nararamdaman ko na parang may kaunting pagbabago sa paraan ng pakikipag-usap mo sa akin. Marami ng issue kay Justin at naranasan ko na rin ito kaya alam ko ang pagkabahala. Nahihiya akong sabihin to dahil ang bait at maganda ang intensyon ng mga mensahe mo. Pero yung mga huli mong mensahe, parang nagbabasa ako ng mass email para sa 200 empleyado. Sinabi mo yung salitang tayo mga 18 beses at ang sama ng pakiramdam na maging critical sa kahit anong paraan mo pinoproseso ang mga pinagdadaanan mo. Pero parang namimiss ko lang yung nakakatawa, medyo dark at normal magsalita akong kaibigan.
na kinakausap ako bilang siya mismo, hindi bilang isang plural na grupo. Kapag grupo na ang naririnig ko, mas lalo akong nakakaramdam ng distansya mula sa'yo, higit pa sa layo natin sa isa't isa. Sumagot si Blake Lively, "Salamat sa iyong puna. Nire-review ng punong tanggapan ang concern mo at magbabalik kami ng sagot sa tamang oras." Ngayon gusto kong tingnan ang isang ganap na ibang kwento na ipinakita sa isinumiteng dokumento. At ito ay galing sa isang dokumentong pinamagatang Mga Tala mula sa tawag kasama sina Jamie at Tara. Ito ay may petsang Hulyo 25, 2024 at si Jamie Heath ay tila producing partner ni Justin Baldoni, co-founder ng Wayfarer Studios. Ang mga talang ito ay nagbubuod ng pananaw at inilalatag ang mga hinaing laban kay Blake Lively. Kaya, inilalarawan ng mga tala ang pinagmulan ng proyekto. Sinasabing si Justin Baldoni ang kumuha ng karapatan sa nobela ni Colleen Hoover at ginugol ang ilang taon sa pagdedevelop nito ayon sa kanila. 2 taon na mula nang makipagpartner sila sa Sony para sa pelikula at napatunayan ni Blake Lively na isa siyang superstar at dala nito ang mga responsibilidad. Pagkatapos binanggit ng tala ang umano'y mga issue sa wardrobe base na sa mga dokumento. Si Blake ay gumastos ng sariling pera at binago ang wardrobe, hindi alintana ang epekto sa produksyon at script ayon sa tala. May bakas ng kanyang kamay sa bawat pahina at inilalarawan ng dokumento ang malaking pagbabagong ito. Listahan ng mga hinihingi raw na ipinadala ni Lively para makabalik sa set matapos ang welga. Binanggit nito ang ilang kondisyon gaya ng hindi dapat pag-usapan ni Justin Baldoni ang adiksyon niya sa pornografiya, kasama si Blake Lively. Bawal pumasok ang Wayfarer sa trailer ni Blake Lively habang siya ay walang saplot. Bawal yakapin o hawakan ang sinuman mula Wayfarer. Dapat closed set lang para kay Blake Lively at team tuwing rehearsal o eksenang may kahubaran. At siya nga pala sasabihin ng kampo ni Lively na dahil yon sa panghaharas na natanggap niya. Ipinagpapatuloy ng tala ang paglalarawan sa pagpupulong noong Enero 4 sa apartment ni Lively na tinuring nilang malaking issue. Pinagalitan siya ni Ryan dahil sa pagiging dramatiko. Hindi ito tungkol sa'yo kundi sa kanya. Tumagal ng 1 oras. Pinagalitan ulit ni Ryan sina Jamie at Justin. "Justin, bakit hindi mo na lang tularan ang partner mo ngayon?" Sentro ng ebidensyang ito ang isang mahalagang pangyayari. Ang tila marathon meeting na ito sa apartment ni na Blake Lively at Ryan Reynolds sa New York noong Enero 4, 2024. Ayon sa reklamo, nangyari ito 1 araw bago magsimula ulit ang shooting ng pelikula matapos ang strike at maraming tao sa produksyon ang naroon. Akala nila normal lang na pagpupulong para sa balik-trabaho. Ngunit ayon sa mga dokumentong ito, naging mahaba ang pagtatalo. Ang dokumento ay may sinumpaang salaysay ng saksi ukol sa pagpupulong mula kay Andrea Janetti, isang producer ng pelikula. Sa video deposition niya, parang sinabi niyang nadatnan niyang sumisigaw si Ryan Reynolds kay Justin. Mahaba ang pagpupulong at minsan tumaas ang kanyang boses. Naawa ka ba kay Justin? Oo, sa tingin ko umabot ng mahigit 5 oras at halatang natigilan siya. At pagkatapos ay tinanong siya tungkol sa reaksyon ng veteranong producer na si Todd Black na nandoon din. Tanong, sinabi ba niya sa'yo pinakamabigat ba itong pagpupulong sa karera niya? Sagot, oo, sinabi niya. Ang dahilan ay hindi kami handa at ang haba ng pagpupulong at ganun nga. Sa tingin ko nga wala man lang pahinga. Hindi pa namin naranasan yon. At pagkatapos, ipinakita sa pagsasampa ng kaso ang di umano'y mga pribadong mensahe mula kay Ryan Reynolds na nagpapakita o tila nagpapakita ng matinding personal na damdamin na sangkot dito. May sunod-sunod na text noong Mayo 17, 2024 kung saan hinihingian ni Reynolds ng suporta sina Matt at Lucy Damon para sa version ni Lively ng pelikula. Sa isang mensahe, inilarawan daw ni Reynolds si Baldoni bilang labis na mayabang, sociopathic, peking feminist na walang pakiramdam ng hangganan o hiya. Hindi ako makapaniwala na hindi pa siya nakakulong. Sa isa pang di umano'y text nung araw na yon kay Ben Affleck, iniulat na tinawag ni Lively si Baldoni na, at quote, ayon sa direktor ng Chaotic Clown, may malalaking issue sa human resources sa set. At sa isang hiwalay na di umano'y komunikasyon na isiniwalat ng TMZ, sinasabing tinawag ni Reynolds si Baldoni bilang isang bleeping terorista at pagkatapos ay makukuha natin ang di umano'y pribadong reaksyon mula kay Justin Baldoni mismo sa sarili niyang mga salita. Kaya, kasama sa isinampang kaso ang mga ipinakitang text messages na ipinadala ni Baldoni sa isang group chat kasama ang mga kaibigan kabilang na si aktor Rainn Wilson. Nangyari ito kinabukasan matapos ang pagpupulong noong Enero 4. Ang mga text ay may timestamp na Enero 5, 2024, 6:20 ng gabi. Kung saan umano ay isinulat ni Baldoni at ito ang sabi, pasensya na at hindi ako nakapagbigay ng update. Kagabi ay isa sa pinakamahirap na gabi ng buhay ko.
Ang tanging paraan para ilarawan yon ay isang pananambang. Wala akong masabi, hirap akong magsalita. Ikinuwento pa niya na sa pagpupulong, kinausap ako ni Ryan na parang bata at pinagalitan. Sinabihan ako ng masasamang salita ukol sa akin at sa ugali ko. Pinapagsalita at pinapagsorry din ako pero hindi ko nagawa. Nabigla ako at parang bumalik sa pakiramdam ng 7 taong gulang. At pagkatapos ay idinetalye niya ang emosyonal na epekto. Sipi, ako ay emosyonal na naparalisa na matagal ko nang hindi naranasan. Nakipag-usap ako sa aking therapist ng 1 oras at sinubukan niyang alisin ako sa kalituhan dahil literal na hindi ko talaga kayang bumangon mula sa sofa. Hindi ko alam paano ito malalampasan. Sa mga mensahe, sinabi ni Baldoni na gusto niyang lumaban pero pakiramdam niya ay naipit siya. Gusto kong sirain ang pelikulang ito dahil pakiramdam ko ay sobrang hindi makatarungan. Kaya nahihirapan ang utak ko. Ang tanging paraan para makausad ay kilalanin ang nararamdaman nila, humingi ng tawad, at tanggapin ang galit ng asawa. Hindi ko pa nagawa yon ng tama. At isinama rin niya ang isang espiritual na pakikibaka, di umano'y isinulat niya. Nagdasal ako ng nagdasal at nagdasal pa para sa mga salita pero hindi ito dumating. Kaya pakiramdam ko iniwan ako ng Diyos sa sandaling iyon. Ayon sa dokumento, ipinapakita rito ang mga sagot ng grupo kasama si Rain. Sabi ni Wilson, Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Nilagyan ka ng patibong, inatake ka at inambush ka ng personal. Nabigla ako. Lubos akong nakaka-relate sa'yo na parang natulala sa ilaw ng sasakyan. Ngayon si Travis Van Winkle umano ay sumagot, mahal ko kayo, tunay kayong mandirigma. Dahil naging publiko na ang lahat ng ito, ang legal na koponan ni Blake Lively ang unang naglabas ng pahayag at nakatuon sila sa ebidensya ng di umano'y panliligalig. Meron ka. Ayon kay abogadong Sigrid Macaulay, ang binuksang dokumento ay may testimonya, mensahe at ebidensya mula sa mga saksi na sumusuporta sa pahayag ni Lively. Nilinaw ng pahayag na naitala agad ang mga alalahanin ni na Binibining Lively at nauunawaan ng Wayfair na ito ay tungkol sa sexual na panliligalig. Wala pang bagong pahayag mula kay Justin Baldoni kaugnay sa pagbubukas ng mga dokumentong ito sa oras ng pagre-record. Gayunpaman, nakasaad na ang kanilang panig sa mismong mga dokumentong nire-review natin, tama ba? Ipinapakita sa kwento na ang paratang ni Lively ay bahagi ng pag-agaw ng kapangyarihan at ang pagpupulong ay isang legal na pananambang. Ang dati nilang ipinahayag na depensa ay itinatanggi ang lahat ng paratang ng panliligalig at sinasabing si Lively ang siyang gumamit ng maling paratang bilang sandata. Patuloy pinoprotektahan ng grupo ni Taylor Swift siya mula rito. At bago pa man ito mabunyag, sinabi ng tagapagsalita niya na si Taylor Swift ay hindi kailanman tumuntong sa set ng pelikulang ito, hindi siya kasali sa anumang desisyon sa casting o paglikha, at hindi niya napanood ang It Ends With Us hanggang ilang linggo matapos itong ipalabas sa publiko. At inilarawan ng pahayag ang mga pagtatangkang isali siya bilang simpleng tabloid clickbait lamang. Wala pang komento mula sa kampo niya tungkol sa mga text na ito sa oras ng pagre-record. Pero si Ryan Reynolds ay hindi pa nagkokomento sa publiko tungkol sa testimonya ng saksi na nagsasabing tumigaw siya kay Baldoni. Wala rin tayong pahayag sa ngayon. Pero ang pangunahing punto mula sa mga sagot ay ang malinaw na pagkakahati. Meron kang isang panig na nagsasabing pinapatunayan ng ebidensya ang pattern ng panliligalig at pagtatakip, habang ang kabilang panig base sa kanilang mga isinumiting dokumento ay nagsasabing pinapatunayan nito ang pamimilit. Nagbigay ng panibagong sigla sa magkabilang panig ang smear campaign at pagbubunyag ng dokumento, ngunit walang umaatras. Ano ba ang nakataya? Ang orihinal ni Min Lively o ang $160 milyong na demanda? Yung aktibong kaso, papunta na ito sa paglilitis. May nakatakdang pagdinig sa Enero 22 at ang mismong paglilitis ay kasalukuyang nakatakda sa Mayo 18. Pero gaya ng ibang kilalang kaso, pwedeng magbago pa yan o magkaareglo, tignan natin. Yan ang update namin dito. Salamat sa pagsama sa amin. Pakisubscribe po sa YouTube, Apple Podcast, na Spotify o saan mang podcast platform. Sundan din kami sa NBC Peacock para sa mga episode. Sundan nyo ako sa X at Instagram. May News Nation show ako, Jesse Weber Live. Sana mapanood nyo. Ako si Jesse Weber, hanggang sa susunod.